Paano kung lahat ng itinuro sa atin tungkol sa relihiyon ay mali pala? Paano kung yung mga institusyon na pinagkakatiwala natin para sa kaligtasan, yun pa pala mismo yung humahadlang sa atin? Yang ang matapang paratang ni Narciso Olalo, isang lalaking nagsasabing may direkta siyang linya sa Diyos. Tara, himayin natin to. Dito nagsisimula ang lahat. Yung pinakasentro ng mensahe ni Olalo, simple lang pero grabe, nakakagulat. Ang relihiyon daw, hindi raw yan tungkol sa pananampalataya, tungkol daw yan sa kita. Sa madaling salita, negosyo. At yan ang pundasyon ng lahat ng turo niya. So, para kay Olalo, yung ultimate sin, yung pinakamalaking kasalanan, ay yung pagbebenta ng salita ng Diyos. Ang claim niya, ginawa lang daw ng tao ang relihiyon para pagkakitaan yung pangalan at mga salita ng lumikha. Okay, tingnan natin to para mas malinaw. Sa isang banda, sinasabi ng simbahan ang misa ay para sa kaligtasan. Pero para kay Olalo, isa lang yang negosyong walang katapusan. Yung abuloy na para raw sa suporta, para sa kanya, pangyaman lang ng pastor. At yung mga seremonya na dapat banal, binyag, kasal, libing, lahat may bayad. Kaya dito niya idinidiin na ang mga pare at pastor daw ang #1 makasalanan dahil ginawa nilang business ang faith. Ngayon, syempre, mabigat yung akusasyon, di ba? So, paano niya sinusuportahan to? Ang kritisismo niya nakatutok sa dalawang bagay. Una, yung mismong kasangkapan nila at pangalawa, yung mga leader ng modernong relihiyon. Simple lang yung argumento ni Olalo dito. Ang tanong niya, paano raw magiging purong salita ng Diyos ang Biblia kung may libo-libong iba't ibang versyon, kung may libo-libong relihiyon na lahat sila sinasabing sila yung tama? Para sa kanya, yan na yung pinakamalinaw na ebidensya na yung libro ginalaw na ng tao para sa sarili nilang interes. At para lalong patibayan yung punto niya, may isa pa siyang halimbawa. Isipin niyo raw, bago pa man maisulat ang Biblia, paanong naligtas yung mga tao tulad ni Maria, Jose o kaya si Noah? Ang sagot niya, simple lang. Kasi para sa kanya, yung kaligtasan galing sa puso at mabuting gawa, hindi sa pagbabasa ng isang partikular na libro. So, dito na niya tinutumbok ng direkta yung mga leader ng relihiyon. Una, sabi niya, wala silang backup, walang patunay mula sa Diyos. Pangalawa, sa libro lang sila umaasa, hindi sa direktang koneksyon. At pangatlo, ginagamit daw nila yung takot sa demonyo para makontrol yung mga miyembro para masiguradong magbibigay sila ng pera. Okay, so tapos na tayo sa mga pagtuligsan niya sa iba. Ngayon, ibaling naman natin yung usapan sa kanya mismo. Kasi dito nagiging pambihira yung mga sinasabi niya sa tungkol sa sarili niya. Naniniwala si Olalo na personal siyang pinili ng Diyos. Hindi bilang propeta ha, linawin natin. Ang tawag niya sa sarili niya ay isang kasangkapan o instrumento. Ang misyon niya raw, itama yung mga maling turo at ipakita kung ano yung totoong daan. So anong patunay niya? Dito na pumapasok yung tinatawag niyang power of mind. Sabi niya, isa tong direktang regalo mula sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng mga supernatural na kakayahan. Tandaan niyo yung sinabi niya kanina na walang backup yung mga pare? Well, para sa kanya, ito yung sa kanya. Ito yung divine backup niya. So, hindi lang to basta claim. May mga inilalatag siyang mga espesipikong ebidensya raw para patunayan itong mga sinasabi niya. Tingnan natin kung ano-ano to. Ayon kay Olalo, 3 yung pangunahing kapangyarihang ibinigay sa kanya. Una, yung boses niya raw ay nakakapagpagaling ng sakit. Pangalawa, at ito medyo intense, kaya niya raw makita yung mga nakaraang kasalanan ng isang tao. At pangatlo, at siguro ito yung pinakadramatiko, yung kapangyarihang makita yung hinaharap, mga paparating na sakuna. At ang pinakamalakas niyang ebidensya, yung alas niya kumbaga, ay ang bagyong Yolanda. Ang claim niya, 2 buwan bago pa manalasa yung bagyo, naisulat na niya ang tukol dito. Para sa mga tagasunod niya, ito na yung ultimate, concrete proof. So, sa harap ng lahat ng to, diba, sa dami ng claims and accusations, may isang tanong na lumalabas. Kung lahat sila nagsasabing sila yung tama, kanino ka maniniwala? Ito ang sagot ni Olalo. Simple lang daw. Ang pagkakaiba ay nasa patunay. Sabi niya, siya may divine backup, may mga kapangyarihan. Samantalang yung mga kritiko niya, ano raw ang hawak? Mga salita lang na nakasulat sa isang libro. At lahat na napag-usapan natin, dito hahantong sa pinakapuso ng kanyang aral, ang tinatawag niyang una at tunay na daan, kaligtasan na walang relihiyon. Ito na yung grand vision niya para sa sangkatauhan. Tingnan natin yung pagkakaiba. Sa isang banda, yung landas ng institusyon. Kailangan mo ng simbahan, ng abuloy at ng Biblia.
Sa kabilang banda, yung turo ni Olalo, direktang pananampalataya lang sa Diyos, pag-ibig sa kapwa at walang kahit anong usapang pera. Kasi para sa kanya, ang kaligtasan hindi nabibili. Ginagamit niya tong matinding pahayag na to para ipakita kung gaano raw kahalaga yung pagpili sa tamang landas. Isang paalala na, sa pananaw niya, napakarami ang maliligaw kumpara sa iilang maliligtas. Sa huli, yung buong aral ni Narciso Olalo nagiiwan sa ating lahat ng isang malalim na tanong. Kung aalisin natin ang lahat, yung mga libro, yung mga ritual, yung mga institutions, ano na lang ang matitira? Ano nga ba talaga ang tunay na sukatan ng pananampalataya ng isang tao?